sabi nga, kahit butas parang karayom yan, susuungin ko talaga yan. Gusto kong manalo. Yukinori Oguni, gagantihan ng ngangas ng Pinas sa si John Noriel Casimero dahil Oguni nakatakdang dadayo sa Pilipinas ngayong buwan ng Abril para sa isang laban na gaganapin sa Sukat, Parañaque City. Dahil malapit na ang laban ng bangungot ng Pinas, ating balikan ang interview ng yumaong batikang journalist na si Chino Trinidad sa former Unified World Champion na si Marlon Tapales bago inarap niya ang monster ng Japan na si Naoya Inoue. Tapales may ibinunyag kung ano nga ba ang mindset niya bilang isang mandirigma. Ito po galing mga kwento ang balita na ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Kung ikaw ay isang solid boxing fan ay sigurado naman kilala mo ang Hapon na ito, ang binansagang Mr. Liit Sugat Sukuboy, ang boksingerong tinapos ni Filipos Ngitumba ng napag-aaga sa laban nila sa Japan, at itong si Ngitumba naman ay hindi man lang napabagsak ang angas ng Pinas bago siya pa ang pinatayan nito, pero nahigaan kasi ang kontrata niya kay kamatayan, kaya bumangon itong si Filipos sa hukay at lumaban hanggang sa dulo, pero talo pa rin. Pero ganun pa man, sa laban ni Oguni kontra kay John Noriel Casimero ay masasabi natin na isang kahiyan yan para kay Oguni na bigla na lang siyang sumuko sa laban dahil sa accidental headbutt na nangyari. Maraming dugo ang mga dumaloy mula sa kanyang noo, pero pagkatapos ng laban ay isang langaw lang na nakadayat pa. Ay dikit mo sa sugat ay aba, matatabunan na ang sugat. Maliit lang. Pero ganun pa man ay tabla ang laban. Pero isang kahiyan nga yan sa kultura ng mga Hapon na sumusuko sa laban at hindi handang makipagpatayan. Kaya naman, dumating na ang pagkakataon para ang kahiyan ni Oguni ay medyo matatabunan na. Dahil alam nyo ba, ayon sa Ilori Boxing Promotions, itong si Oguni ay dadayo sa Pilipinas ngayong April 10 para labanan ang ating kababayan na si Junjun Estrada na gaganapin sa Ilori Sports Complex sa Parañaque City. Ayon nga sa Boxrec.com, ang laban nila ay sa loob yan ng 8 rounds sa Super Bantamweight Division. Si Estrada ngayon mga kwento ay may kartada na 18 wins, 14 losses, 1 draw at meron siyang 40 knockouts. Habang itong si Oguni ngayon ay may kartada na 21 wins, 3 losses, 3 draws at 8 knockouts. Samantala, nang ginawa ko ang video ito ay March 23 linggo ng gabi, kaya nakahabol pa sa karawan ni Tapales. Happy birthday ulit sa bangungot ng Pinas, kaya isang birthday special ang video ito para kay Tapales, lalong-lalo na may paparating siyang laban kontra yan sa taga-Indonesia na si Triple J, John Jet. Sa interview ni Sir Trinidad, may soul rest in peace idol. Ito ay namin ni Tapales na siya talaga ay hindi naman talaga isang magaling na boksingero, pero kakaiba siya kung mag-isip dahil para kay Tapales, ang isipan niya ay hindi talaga nababali. Mahirap man ang laban na harapin, pero talagang susuungin niya kahit pabutas ng karayom para manalo lamang sa laban. Hindi ko talaga sinasabi na magaling ako na boksingero, pero yung isip ko talaga, mahirap baliin. Sinabi pa ni Tapales na ayaw niyang maulit muli ang nangyaring nabaklasan siya ng titulo dahil sa kanyang pagiging pabaya, kaya sarili lang din niya ang dahilan kung bakit nabaklasan siya noon ng corona. Mga kakwento, pinalikan natin ang interview ni Tapales bago ang laban niya kay Inoue dahil ganito pa rin kaya si Tapales ang nasa kanyang mindset sa panahong harapin na niya ang taga-Indonesia na si Junjun Jet.
pagkakataon nilang ako'y masira, kaya sa'kin na panes. Nabili mga punes, natikpan niya galawang kung may matamis na sensya. Nakita niya problema sa kupesa at depensa. Di ko tinigilan hanggang di na magising ba. Sa katotohanan na tapos na sa pumila. Kundi agad na awat sa kundi ka natutuyang kahit sa balwarte nyo. Asahan di ka uulungan, walang sikil, kaya wag na kayo sa laban. Put your hands up, put your hands up. Kasi miro lang ang malakas at may dating. Paki-heads up, paki-heads up. Mga ulo nyo na malaki tatagpasin. Put your hands up, put your hands up. Put your hands up, everybody put your hands up. Put your hands up. Kasi miro lang ang malakas at may dating. Di na pwede sa'kin yan, matagal ko nang alam. Ang estilo mo't galawan pang mahinang nilalang. Ako lang ang sakalang baliktad. Ibig sabihin ang alam niya lang buong Pinas. Dako sa linya na bumabuelo habang pinapasok sa distansya na malayo. Kaya sa'kin ay malabo ka pang lumamang pandayo. Sanay na tumakuyog kaya nga immortal ako. Kung tawagin ng iba, iba ka sa kanila. Pinakita mo ang tapang ng Pinoy kakaiba. Para kang nag-iisa, walang kapares ang imahe mo. Kung susumahin dami ng nakatikim ng angas mo. Habang sa paraha, 4 na alas ang hawak ko. Kaya laging panalo sa Di panghasik sa mga gahik. Di ba katilok ang mga pundak makabalik. Tangan na sa flick, wala ni pili. O wak ni kiapas, anong dili amo panapik. Di panghasik sa mga gahik. Jadi kenapa bang? Oke mana? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Reynante Arat, kay kakwentong Johnny Boy TV, kay kakwentong Aramura, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.